gawin po rin po natin. Mga kababayan, tumayo, tumigil po tayo. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother VNR. Brother Ricky, please, bukas ang tungkol kay Sara na nakakakilala sa kanya ay mag-share din dito bukas at iba pa. Brother Ricky. Magandang gabi po sa lahat, sa mga namahal naming kababayan, mga kapatiran na nagsakripisyo sa nabing ito kahit umuulan. Nandito kayo mga kapatid para mapisa. At ang laban na ito ay hindi lamang laban ng TOGC. Ito ay laban natin lahat. Laban ng mga Pilipino na inaapi. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat. Kaya sa gabing ito ay formal po namin inanunsyo, katulad ng sinabi ni Ka Eric, na ang lugar na ito, mga kapatid, ay tatawagin natin kampuhan ng bayan sa Liwasang Bonifacio. Ang ibig sabihin, hindi lamang para ito sa POGC. Lahat ng grupo, lahat ng sikta, lahat ng mga denominasyon o relihiyon, anuman ang inyong paniniwala, anuman ang inyong political affiliation, anuman ang inyong organisasyon, kung kayo ay naghahangad ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa, at kung kayo ay tunay na nagmamahal sa mga Duterte, lalo na ngayon ang ating pinakamamahal na Inday Sara, panahon na ito na tayo ay magtipon-tipon. Kalimutan na natin ang ating mga hidwaan. Kung hindi maiwasan na mayroong hindi pagkakaunawaan, nakita natin dito kung paano nagkapatawaran ang Banateros, Nabemar, Mabisda. Yan ay halimbawa lamang. Kaya ngayon, kalimutan na natin kung ano ang ating organisasyon. Wala nang KOGC, wala nang anumang reliyon, wala nang isa tayo. Tayo ay mga Pilipino. Diyan tayo magkaisa. Kaya kung ikaw ay tunay na Pilipino, may malasakit at pagmamahal sa bansang ito na patuloy na kinakahasa ang karapatang pagtao ng administrasyon ni Marcos Jr. Nandito tayo manawagan sa isang mapayapang paraan na bumaba na si Marcos sa kanyang posisyon. At mga kapatid, ito pa, napaka-memorable ang panahon na ito. Bukas po ay nagdiwang ng KOGC ang ika-39 na taon na pagkatatag dito. 39th year anniversary ng KOGC. Palakpakan! Alam ba ninyo, mula nang itinayo ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang anak ang paglilingkod na ito, mula noon hanggang ngayon, hindi huminto si Satanas sa pag-uusig sa paglilingkod na ito. Kung mayroong galit at umuusig o maapi sa paglilingkod na ito, ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga anak. Kaya alam namin na laban na ito ay spiritual, na ngayon ay nagmamanifest na sa physical. Ngunit itong tandaan ninyo, ang aming pinakamamahal na pastor at ang buong Kingdom Nation, hindi kami yuyuko sa anumang uri ng pang-aabuso. Hindi kami susuko sa anumang uri ng injustices. Nakaalay na po ang aming buhay
Ilang araw na hinahanap nila si pastor. Patuloy namin sinasabing wala si pastor dyan. At nakita na natin ngayon kung ano talaga kailang plano. Kaya mga kapatid, dahil sinabi ni Brother Ikren, explain niya kanya paano ang kanyang game plan. Mga kababayan, panahon na para gumising tayo. Hindi lang ito para sa POGC, kundi ito ay para sa bayang Pilipinas. Kung kayo ay magbulag-bulagan at patuloy na hindi tatayo at patuloy na magbingi-bingihan, maging kawawa po ang bansa natin. Kaya, ulitin ko, panahon na ito na para tayo ay magkaisa. Magpatawaran tayo. Kalimutan ang anuman hindi pagkakaunawaan. Bukas, dapat sana ay nasa katedral kami sa Davao. Ngunit anong ginawa ng kapulisan natin? Kinugkog nila ang aming katedral. At hindi na kami pwedeng pumasok para malayang magpuri at magsamba sa Ama. Ano yan? Yan ay paglabag sa aming karapatan sa malayang magsamba at magpupuri. Ganon ang mga abuso na ginawa ni Marcos at nakikita ninyo ngayon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Sapagkat alam natin na kung wala ang kapangyarihan ng Ama, ay wala po tayong magagawa. Kaya, taas natin ang ating mga kamay at tayo'y manalangin na ang kanyang kapangyarihan ang siyang maghahari sa ating kalagitnaan. Dakila at makapangyarihan naming Ama, ang aming Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng bagay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong pag-ibig. Maraming salamat po, Ama, sapagkat sa kabilang ng ginawang pang-api sa Kingdom of Jesus Christ, wala pong puot, walang hatred na nanahan sa aming mga puso, kundi ang pagpapatawad, pag-ibig sa aming kapwa, sapagkat yun po ang itinuro ng aming pinakamamahal na pastor. Kaya Ama, dalangin po namin na dinggin po ninyo ang aming mga kahilingan. Dalangin po namin ang katarungan. Dalangin po namin ang justisya, hindi lamang para sa KOGC, kundi para sa bansang Pilipinas at sa lahat ng mamamayang Pilipino. Pagpalain po ninyo ang aming bansa, pagpalain po ninyo ang mga kababayan naming Pilipino, na kami ay lalo pang magkakaisa, na hindi kami magkawatak-watak para labanan ang kasamaan, kasinungalingan, kadiliman at pang-api. Kaya Aba, sa gabing ito, patuloy po namin iniaalay sa inyo ang aming pagtitipon na ito upang hilingin sa inyo ang inyong kapangyarihan na siyang mangunguna sa amin, sapagat alam namin, Ama, kung wala kayo ay wala po kaming magagawa sa aming sarili. Itong lahat ay aming idinadalangin at isinasamo sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, ang aming Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng bagay. Amen. Amen. Na tayo sa likod. Bukas, aapaw na tayo dito sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, mga kapatid, pinasalamatan natin yung Marcos Alisian Movement, Inday Sara Kales, mayroon pang tamang grupo na kasama sa atin. At ngayong September 3, mayroong malaki pagtitipon. Kasama natin ang mga maisok. Yes!
Kasama natin lang ng grupo, kaya welcome natin ng grupo mga kapatid. Magkampo tayo dito, magkaisa tayo dito, welcome po tayo lahat. September 3, alas 3 ng hapon, nandito mga kapatid. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagtitipon, sapagkat kami sa KOGC ay hindi na po aalis dito. Yes! Dito na kami natutulog. Yes! Tuloy-tuloy na ang laban natin mga kababayan. Kasi marami nagtanong hanggang saan daw kami, hanggang kailan? Mga kapatid, hanggang matatapos lamang ito pagka nakuha natin ang ating pinag-aasam-asam. Kaya sa lahat, araw-araw, gabi-gabi, nandito tayo mga kapatid, makisa tayo sa laban na ito. Umulan man, bumagyo. Kaya magdala kayo ng mapayong ninyo. Kung mayroon man kayong, maraming salamat sa nagbigay ng donasyon, pagkain, tubig, sila Maharlika, yung Akma, si Sandra Kang, marami pang iba na nagbigay na ayaw na magpaparecognize. Kaya sa patuloy na gusto magbigay ng kalantulong, welcome po kayo. Ngunit mayroon lang kami i-remind. Kasi may lumapit sa akin, gusto na sila magbigay ng kay Inday Sara. Ulitin namin, maganda yung kanina, voluntaryo yon. Pero ganito mga kapatid, baka samantalahin ito ng mga masasama. Baka bigla may mag-offer dyan ng mga Gcash, magpadala para kay Inday Sara. Ulitin namin, si Inday Sara, hindi niya po ugali ang manghingi. Bakos siya pa po ang tumutulong. Kaya pagka mayroong magpapadala sa inyo ng may impormasyon na bigay, hindi po yan galing kay Inday. Baka scam na po yan. Amen? Nakuha niyo mga kapatid? Oh. Ang malaking tulong ninyo kay Inday, punta kayo sa Liwasan Bonifacio. Gabi-gabi. Punta kayo rito. Ito ay para sa tunay na pagbabago. Yun ang malaking ambag at tulong ninyo. Hindi lamang kay Inday, kundi sa bansang Pilipinas. Kaya, muli, pagpalain kayo ng ating amang makapangyarihan, mga kapatid. Bago natin isanin lugar rito, linisin natin, mga kapatid, mga basura natin, iligpit natin, at patuloy tayong manalangin sa patuloy na pagpapala ng ating Ama. Magkamayan ang lahat at ipakita